Hello, magandang araw po sa lahat. Ito naman po si Kapitana Nihay, isang magbibigay na naman po ng point of view, reaction tungkol po dito sa buhay OFW, lalong-lalo na sa mga kapwa natin konyang dito sa Hong Kong. So kung naalala nyo po last week, ayan, meron akong na-content about kay Tibak Girl, ayan, and nakapagbigay tayo ng ating reaction doon. And ito po ngayon, meron po siyang bagong video na kumakalat ngayon sa social media at naghihingi po siya ng public apology para po doon sa mga pangyayari. So bago po tayo magbigay ulit ng panibagong reaction, pakinggan po natin itong kanyang public apology at yung kanyang saloobin ay pinahayag dito sa kanyang video. Hello guys, isa lang po masasabi ko sa inyong lahat. Humingi po ako ng sorry at paumanhin sa inyong lahat. Alam ko maling-mali talaga ang ginawa ko. At alam ko super mali talaga. Pero hindi ko talaga in-expect na may mag-hack sa TikTok ko. Nung Thursday yun. Kahit tingnan nyo pa yung bagong TikTok ko, yung account TikTok ko, yung hinak na TikTok account ko is 8K followers yun. Ngayon, bago lang. 7 lang ata yung followers ko. Hindi ko talaga alam at hindi ko rin intensyon na ipagkalat ang sarili kong video. Dahil simula pa dati, yes, nagsisend ako sa mga kaibigan ko. Pero hindi ko na inulit yun simula nung sinabi ng isang kaibigan ko, blah blah blah, sinasabi niya, kaya hindi na ako nagsishare. At wala akong sinuman na sininda na video na yun. Akin lang talaga sa TikTok. At hindi ko rin ipinopost sa TikTok na public post. Only me. I mean private post lang. Hindi sa lahat. Hindi ko rin gusto nyo makita yung skandal ko. Sino bang may gusto na makakita ng skandal ko? Para lang sa akin yun. Kaya po humihingi po ako sa inyo ng paumanhin. Sorry, humihingi talaga ako ng tawad. Please, huwag niyo niya pong i-share yung video po. Alam ko, mali ko, kamalian ko talaga. Kaya please, huwag niyo na pong i-share yung mga video po. So, ayan po, naging pahayag ni Tibak Girl, no? So, para sa akin, hindi mo naman kailangan humingi ng public apology kasi wala ka naman taong sinaktan, di ba? Wala ka naman taong inapakan. Although na merong mga kapwaang Pilipino na papahiya, but then, para sa akin siguro, instead of making public apology, siguro mag-apology ka sa sarili mo kasi hindi mo kasi binigyan ng pagpapahalaga yung pagkatao mo, hindi mo nirespeto yung pagkababae mo, at inalisan mo ng delikadesa yung pagkatao mo, di ba? Siyempre, siguro mag-public apology, hindi mo kailangan mag-public apology, kundi mag-sorry ka doon sa pamilya mo, which is nadadamay sa bashing at sa kakahihiyan, no? So, ayan, no? Bago ka humingi, kung gusto mong respetuhin ka ng kapwa mo, respetuhin mo muna yung sarili mo, di ba? Siguro it's a lesson learned na ma-realize mo na bigyang pagpapahalaga yung pagkatao natin, lalo na yung pagkababae natin, di ba? Kasi ando na nga tayo sa punto na maliit na nga yung tingin ng ibang tao sa atin bilang domestic helper or bilang katulong dito sa Hong Kong. Dadagdagan pa ng kahihiyan na ganyan, di ba? Yes, sa ibang lugar siguro masasabi nating liberated yung mga tao, pero siguro kung doon ka sa stage na hindi ka domestic helper dito, hindi ka siguro mababas ng ganyan. Kasi marami naman nandito nakikita na ganyan, sobra pa nga yung iba, no? Siguro doon lang tayo sa punto na dahil katulong tayo dito sa Hong Kong. And sabi ko nga, hindi mo maialis na may mga kababayan pa din naman tayo na mga conservative sa panahon ngayon. And dito sa Hong Kong, marami tayo ditong mga simbahan. Kasi tayo nga mga Pilipino, karamihan sa atin is yung mga Roman Catholic, di ba? So talagang pag nakakita ng ganyan, hindi mo maiiwasan talaga na may mga taong i-judge ka, di ba? I-criticize ka, di ba? Kung ano-ano yung sasabihin sa'yo, di ba? So natural lang yan na makakatanggap ka ng bashing. And sabi ko nga, it's a lesson learned, di ba? Na
bigyan natin ng limitasyon ng sarili natin, di ba? Bilang katulong dito sa Hong Kong o domestic helper o mga kapwa kunyang, hindi masama na bigyan natin ng reward yung mga sarili natin pag araw ng day off. Kasi talaga namang bakbakan ang trabaho dito, nakakapagod, nakakalungkot. So, deserve natin na mag-enjoy, magsaya, at bigyan ng reward yung sarili natin pag araw ng day off. Pero di naman siguro doon sa punto na talagang parang ilaladlad mo na yung buong pagkatao at sarili mo. Alam mo, hindi naman masama dito sa social media na ilantad mo yung buhay mo, pero make sure na meron kang maibibigay na inspirasyon. Kumbaga, gawin kang modelo or gawin kang inspirasyon na kung anong buhay meron ka. Yung nakaka-inspire na kwento, no? Lalo na bilang isang OFW na hindi madali ang magiging OFW dito. So, walang masama kung ilahad mo yung buhay mo sa social media, pero merong makukuhang aral yung mga manunood sa'yo, di ba? At gawin kang inspirasyon, di ba? So, ayan, no? It's a lesson learned, di ba? It's a lesson learned hindi lang sa iyo kundi sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Hong Kong, especially sa mga kababainhan, na wag nating bigyan ng pagkakataon ang ibang tao para maliitin tayo, para bastusin tayo, 'di ba? Kasi deserve naman natin na mag-enjoy, 'di ba? And lahat naman ng tao may pagkakataon para magbago. So kung nagkamali ka man ngayon, kung nadapa ka man ngayon, ayan, matuto kang bumangon at lumaban sa buhay at baguhin kung anong mga pagkakamali na nagawa mo, 'di ba? Natural lang. Lahat tayo nagkakamali, 'di ba? Pero ayan, matuto tayo magbago, 'di ba? So, ayan lang, no? Para sa akin, hindi mo kailangan mag-public apology. Siguro mag-sorry ka sa sarili mo, baguhin mo kung ano yung mga maling nagawa mo, and mag-sorry ka doon sa mga taong nadadamay, 'di ba? Doon sa lalo na sa pamilya mo, 'di ba? So, ayan, pasalamatan natin, no? And kung blessed ka, kung anong meron kang kagandahan or pangangatawan, siguro bonus sa'yo yan ni God, and siguro gamitin sa tama, 'di ba? I-enjoy mo kung anong meron ka kasi hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganyang mga blessings, 'di ba? So, ayan lang, no? Enjoy lang natin yung buhay natin dito at huwag natin kalimutan na ang punta natin dito sa ibang bansa, lalong-lalo na pagiging OFW, domestic helper dito sa Hong Kong, ay para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya natin, mag-ipon, at para sa pag-uwi natin ay meron tayong madudukot. Kung ano yung goal mo sa pagpunta dito sa abroad, dapat matupad mo yan, 'di ba? And dapat meron kang ipon, kasi hindi habang buhay dito tayo sa abroad, 'di ba? Uuwi tayo para mag for good na, 'di ba? And gamitin natin yung pagkakataon na to para magkaroon ng magandang buhay at mabago yung buhay natin pag-uwi sa Pilipinas. So maraming salamat and God bless everyone.